What's up, yo, everyone? Carl Loyola again. Welcome to the Passion Podcast. Grounding Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Hello sa ating mga viewers. Good morning. My name again is Carl. So, maagang ating live ngayon. Thursday. Yeah, Thursday na. Thursday, January 22. Kasi nga, baka hindi na ako makapag-live mamaya. Or baka matagalan ulit ang ating live. Kaya nag-live na ako ngayon kasi may mga pag-uusapan naman na tayo. Unang-una, ganun pa din. Miss World, mangyayari siya sa February 3. This coming Tuesday, Mall of Asia Arena. So sa mga may planong manood, ayan, available ang Ticketnet, mismo sa Mall of Asia Arena. Ayan, pero syempre expect nyo na mahaba yung pageant duration. Medyo nakakainip siya, nakakapagod na mag-antay. Pero kung talagang gusto nyo manood live, yun, sugod lang kayo sa MOA Arena, February 3, that's a Tuesday. Tristan, hello, good morning. So, sino ang mga standout sa inyo? Yung mga inaabangan nyo or niro-root nyo for the Miss World Philippines pageant? There are 4 crowns na actually. The other crowns, Miss Global, Universal Woman, tsaka Tourism International ata, Tourism World. Basta magkaiba siya. Basta tourism, ang sumpang tourism crown. So, 4 plus the coveted Miss World crown. So, sino ang inyong mga napupusuan as of now? May re-reveal natin ang ating top 5. Top 5, yeah. First runner-up, second runner-up. Hindi, top 6 na kasi 4 crowns, first runner-up, second runner-up. So, top 6 na, i-reveal natin yan pagkatapos ng ating live. Nawala na ang Mr. World PH. Actually, di pa nila i-conduct yun ngayon kasi nga ang Mr. World Philippines every 2 years siya nangyayari. So, nangyari siya last 2024, yung si Kirk, yung Philippine delegate. Then, last year, 2025, 2026, wala ulit siya. So, 2027 na. Normally, ganun siya eh. Si Kirk nga, di ba, ang tagal niyang natenga bago siya ulit lumaban. 2022 sinasyan si Kirk. Pero 2024 na siya nakalaban sa Vietnam. So every other, 2-3 years siya nangyayari. Basta ganyan. So expected na yon. So yung mga delegates, yung male delegates na sasabak sa Mr. World, mabubulok talaga siya. Mabubulok. Kasi nga yung ibang province nag-sash na rin ng male delegate pero wala pa magaganap na male pageant ngayon for the Mr. World or for the world pageant. Thoughts to Miss Ifugao for MWPH. Sabi ni New Flame 2025, siya talaga ngayon ang nakikitaan ng mga pageant fans na want to beat. Kasi parang wala na rin naman talagang iba na kundi si Valerie based sa mukha. Tsaka based kung paano niya i-present yung sarili niya. Siya talaga, actually, sinabi ko nga rin siya talaga na yung parang last na option na for the Miss World crown. Hindi naman sa dahil hindi naman siya malakas, or sinabi kong last option hindi dahil sa hindi siya malakas kundi dahil siya na talaga yung natitirang naansyan. Pero ayun nga, kung hindi niya paggagalingan, pwedeng masulot pa sa kanya nung ibang mga girls na nakabantay dun sa corona. So may mga 4 pa or 5 nakabantay pa talaga dyan kay Valerie kung hindi niya pa talaga ayusin. Pero mukhang siyang siya na yan eh. Mukhang siya na talaga actually. Pero alam niyo na, baka magbagong ihip ng hangin. Baka hindi pala siya. So bukod kay Valerie, sino pa yung iba yung napupusuan? Sabi ni Apro, wale si Ifugao talaga sa Miss World. Paano wale? Actually, siya yung standout talaga. Meron pang iba yan katulad sabi ni Rigo, Marisa Delgado. Ayan sila yung mga nakaabang. Marisa Delgado, Lorraine Ojimba, Andemesa, si Javelin, Davao Region, tapos Quezon City, Asia Simpson.
Sila yung mga nakaabang pa dyan. So ayan, 6 lang. For me, mukhang 6 lang silang mukhang sa 6 na lang yung naiikot yung corona. Kung may dark horse man, di abangan na lang natin kung sino yung dark horse. Ayun, so sabi ni Apro, parang stick na sa global si Anne. Actually, okay na sa akin kung mag-global siya. Sana ibigay na lang sa kanya na yung global. Basta bigyan na siya ng Corona Universal Woman or kung ano man. Basta bigyan na talaga siya ng Corona. Kasi parang feeling ko long overdue na rin si Anne de Mesa. Pampanga, sa Miss World Philippines, pwedeng siya yung dark horse. Actually, dalawa sila ni Quezon City tsaka ni Pampanga. Yung Miss Universe Pampanga, mamaya natin yung pag-uusapan. Yan, Pampanga. Kasi nga, medyo trending ang Pampanga. Lalo nakahapon nung sinasya nila si Allison. Tama no? Allison Hetland. Favorite ko yun si Allison Hetland. Tapos nagulat nga ako Though naririnig naman na mukhang si Ali yung magpapampanga. So ayun, binigay nila kay Ali yung representasyon. Pag-uusapan natin yan. So ayun, Miss World. Ang aking top 6 sa Miss World so far. Quezon City, number 6. Number 5, Davao Region. Number 4, Manila, Anne de Mesa. Number 3, Loreno Jimba, Rizal. Number 2, Marisa Delgado, Philcom, New York. And number 1, Valerie West of Ifugao. Lagi ko napapa Valerie Wayman, pero it's Valerie West Ifugao. Okay. So, yun ang latest sa ating mundo ng pageantry Miss World Philippines 2026 pageant. Dako naman na tayo sa Miss Universe Philippines 2026 dahil ang daming malalakas ngayon. Guys, maraming malalakas ngayon sa Miss Universe Philippines 2026 sa fresh faces. Akala ng iba wala na bang iba, wala nang malakas or ayun na yun kasi walang mga heavy names, walang mga big names. Pero yung mga fresh face ngayon, laban sila. Sila labanan talaga ng mga fresh faces. Kaya nakaka-excite sa MUPH ngayon. Kasi nga, fresh faces. So, pag fresh faces, di mo alam kung sino yung lalaban dyan. Unpredictable, di ba? Wala kang parang cleared winner, assured winner na katulad last year, yun, kunyari, dumating si Atisa or si Iliana na akalan lahat. O si Atisa na yan, si Iliana na yan. Pero ngayon nga, dahil nga labanan ng mga fresh faces, and unpredictable talaga yung laban. Tapos itong mga fresh faces na to, talagang nilalaban yung mga mukha, tsaka ang tatangkad nila. Malalaki sila, as in yung mga hulmang beauty queen talaga. Yan. Umpisahan natin kay Allison Hetland na latest na sinasyan for the Miss Universe Philippines Pampanga. Instant 5 na agad si Pampanga, sabi ni Apro. Oo, actually, nung kahapon nung kinoronahan siya, ganun na rin ang naisip ko bigla. Sabi ko parang auto top 5 na agad to si Ali Hetland, no? So, saan ba nagmula si Hetland? Galing siyang Mutianing Kapampangan. Si Mutianing Kapampangan, pageant siya sa Pampanga. Pero wala dun yung franchise ng Miss Universe Philippines. Kasi nga, ang Miss Universe Philippines may sarili silang pageant, which is the Miss Universe Philippines Pampanga. So, nung nakoronahan si Hetland last year, sabi ko, ang ganda nito, 6-footer si Hetland. Basta ganda ng mukha. Sabi ko, ang ganda nito bla 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 bla. Pero sayang kasi wala yung franchise ng MUPH Pampanga dun sa Mutianing Kapampangan. So, nang hinayang ko, sabi ko, sana MUPH Pampanga siya sumali. Tapos, yung mga, ito na, yung pumasok na ng 2026, may mga ugong-ugong din naman na mukhang sa kanya ibibigay yung representation ng Pampanga. So, yun nga, kahapon nangyari na nga siya, sa kanya ibinigay. So, hindi ko alam kung paano yung collab na nangyari doon sa Miss Universe Philippines Pampanga at sa Mutianing Kapampangan, kung bakit sa kanya ibinigay yung sash. Pero yun nga, kagahapon, sa kanya na nga isinuot ang sash ng Pampanga. Akala nung iba si Jasmine Bungay kasi ang mga clue maputi, mestiza, ganyan. Tapos may mga lumalabas pang ibang mga clue na may sasali daw na from Globe to Miss Universe Philippines, ganyan. So akala nila si Jasmine Bungay, tapos Pampanga. Yun nga, eventually si Hetland nga yung nasa siyan. Tapos may mga lumalabas pang mga hint na baka daw si Iliana magsusot ng sash ng Pampanga. Ganyan. Tapos diba nga, yung mga previous live natin, sinasabi natin na bakit si Iliana, ilago na siya, bakit siya magpapampanga. Until kahapon nga,
yun nga, ibinigay na nga kay Hetland. Kay Hetland. Ano talaga, tuntua kapag pinopronounce yung last name niya, Hetland. Ayun na, binigay na kay Hetland yung sash. Thoughts about her comm skills? So lang. Hindi siya yung expected natin na comm skills. Or I mean, yung expected ng ibang mga pageant fans. Kasi ang gusto nga ngayon ng mga pageant fans, yung laban na laban ng comm skills, bubula ang bibig. Kasi yun yung nakasanayan natin. Or nakasanayan ng iba. Kasi yun yung naging trend. Pero yun, so lang din naman. Tsaka for me, wala na rin namang bearing ang masyadong bumubulang comm skills. Basta nakakapagsalita na ihahayag niya yung gusto niyang ihayag. Ayan. Nasasabi naman niya yung gusto niyang sabihin. Then, go na for gold. Ang mahalaga naman lagi face card. Face card, yung presence niya, height, nandun talaga dapat lagi kasi yung height para hindi ka matabunan. Yun. Kaya, okay na yun. Basta ang mahalaga sa akin presensya, yung appeal. Kaya, yun, yung sinasyan siya kahapon, ayun, mukhang ang lakas-lakas niya for the Miss Universe Philippines crown. Ayun na nga si Hetland, no? Tapos, si Hetland nga kasi, nakita na natin sa Mutyaning Kapampangan, kaya alam na natin kung paano gumalaw, kaya kung paano yung, yung asta niya pagdating sa Miss Universe Philippines pageant. Kaya kahapon yung sinasyan nga siya, marami talagang nag-abang, nagulat, napawaw, kasi nga, alam natin yung kaya niyang ibigay. Plus, syempre, fresh faces nga, diba? Kaya, yun. Anyways, speaking of Pampanga, last year, yung nakoronahan yung nag-resign na Miss Universe Philippines Pampanga. Naalala nyo yun, malakas din yun eh. Si Iko, pero nag-resign siya. Tapos napalitan siya ng another Kapampangan. Tapos ngayon this year, yun, malakas ulit yung ipadadala ng Pampanga. Yun. So far, yun yung inaabangan ko. Dati ang inaabangan ko, yung Miss Universe Summer Island. Anong pangalan ni Miss Universe Summer Island? Wait lang, nakalimutan ko na. Si Miss Universe Summer Island, dati inaabangan ko siya. Sa mga fresh faces, Tapos yung kahapon, yung pinakilala na si Hetland. Sabi ko, ay, abangan ko na to si Hetland. Wait lang. Pag-usapan natin yung mga binabanggit niyan. Unahin ko lang to. Ito si Miss Universe Summer Island. Ito yung parang top notch sa akin pagdating sa mga fresh faces. Pumasok sa eksena pumasok sa eksena si Pampanga. Di siya na muna. Okay, so siya na muna yung aking aabangan or top notch or number 1 pagdating sa mga fresh faces. Next, pangalawa, Marian Arellano, Tarlac. Ayan, ang dami may mga nagko-comment na kasi. Ayan si Dars Tarlac. Siya naman yung pangalawa kong aabangan. Search nyo, Marian Arellano. Okay din yung caliber nito. 5'9" tall. Kung hindi ako nagkakamali, galing rin siya sa pageant ng Tarlac. Yung pageant nila doon na anong pageant yun dyan sa Tarlac? Basta yung may hawak ng franchise. So, okay din to. Mukha din tong Latina. Search natin. Marian Arellano. Mukha rin Latina ang peg. So, iaabangan ko siya. Siya ang pangalawa. Kanlahi. Yon, binibining Kanlahi. Tama, no? Galing siyang binibining Kanlahi. Siya yung aking pangalawa ngayon sa mga fresh faces. Marian Arellano. In fairness naman talaga sa Tarlac, no? In fairness naman talaga sa Tarlac, no? Laban na laban sila every year, no? Or I mean, lumalaban na. Gusto na nila rin makakorona. Alam na rin nila yung pinapadala nila, no? So, ayun, Marian Arellano yung aking pangalawa. Wala pa akong masyadong alam sa kanya. Kasi bigla na lang din siya lumabas sa social media. Nag-sashing ceremony siya last week. Pero alam kong galing siya dun sa pageant nila doon. Kaya, ayan, abangan ko na siya. Kasi ang ganda niya in motion. Talagang beauty queen na beauty queen. Second, hello. Thank you sa pagsubaybay. Tapos yung pangatlo ko naman, naabangan na mga mula sa fresh faces. Pero hindi na siya fresh. Dahil nakita na siya. Hindi ko naman siya nasubaybayan. Pero nakita na siya ng ilan sa ANTM. Si Adela Marshall. Na iba rin ang kalibre. Adela Marshall. So, last week, kinoronahan na rin sa Adela Marshall from Muntinlupa. So, abangan natin siya. Abangan natin. Ayun, siya yung aking pangatlo sa mga fresh faces. Yeah, Muntinlupa. So, yun. Currently,
Sa mga pinakilalang fresh faces, si number 1 ko Pampanga, then pangalawa Tarlac, and then number 3 Muntinlupa. So marami naman kayo nag-agree, no? Ayan, ang dami naman nagko-comment, ang lakas ng Pampanga this year. O marami naman nagko-comment, so mukha naman agree naman na kayo. Pero mukhang marami pang kasi mga fresh faces pala yung mga pinapakilala, di ba? Yung mga big names, heavy names, hindi pa naman nagsasalita. Hindi pa naman sila nagsasalita, pero may mga abangan pa tayo, mga heavy names, big names. Hindi pa pwedeng i-reveal dito, pero alam kong alam nyo na rin naman. Kaya abangan na lang natin. Kasi malapit na rin naman mangyayari ang press con or press presentation ng Miss Universe Philippines. Wait lang. Miss Universe Philippines. Mga second week ng February. So malapit na rin naman i-reveal yung mga yan. Hanggang katapusan ng January may mga magre-reveal na dyan. Sa Cebu, ayun, mag-a-appoint nga daw sa Cebu. Ang Cebu mag-a-appoint, pero may mga, di ba, yung una, akala ng lahat Nicole Borromeo, yung mga hint, malakas talaga yan si Nicole Borromeo, yung Cebu. Pero parang malakas din yung ugong-ugong na parang si April Smith. So, parang between Nicole Borromeo and April Smith. Pero mukhang alam nyo na rin naman na kung sino. Kasi dami rin lumalabas kayo na April Smith eh. Mukhang natutumbok nila yung mga clue. Mukhang April Smith. Pero yung Nicole Borromeo, mukhang doon ako nananalig na mukhang Nicole Borromeo. Yan. So, yun yung abangan natin. Kayo ba, currently, sa mga pinakilala sa Miss Universe Philippines, sino ba ang bet nyo? May mga bet na ba kayo? Fresh faces, heavy names, returnee, comebackers, ano pa? Sino pa? Sa Iloilo naman, sa Iloilo last week, may kinoronahan din sila sa Miss Iloilo, yung pageant nila, no? Pero kasi, yung nanalo doon na Miss Iloilo mismo, hindi pa naman confirm na si Shalom ba pangalan nun? Yung Morena, napapunta na sa Black. Hindi pa rin naman siya yung confirm na siya mag-represent ng Iloilo for the MUPH. Parang i-deliberate pa siya. Pero mukhang 100% siya na rin yun. So kung papasok siya sa Miss Universe Philippines, malakas din talaga siya. Aabangan din siya kasi nga iba yung hulma niya. Nag-trend siya yung nakrownan siya last year eh. Or I mean last week yung nakrownan siya. So aabangan din talaga siya. Syempre nandiyan din ang tatlong taga Laguna, Scarlett de Mesa, Ashley Subihano at Isabel Prats. Mga manlalaban din yan. Yung tatlong taga Laguna. Kaya ayun, marami talaga tayong aabangan ngayon for the Miss Universe Philippines. Maraming malalakas na fresh faces. And syempre, pag nag-reveal pa itong mga heavy names na ito, mga veterans, comebackers, mas mayayanig talaga ang season ng MUPH 2026. Hi Kuya! Hello Sander! Hello! Sasali si Iliana. Wala naman makakapag-confirm na eh. Baka last minute, malay natin, signing ng contract, biglang may Ilianang lumitaw. Abangan na lang natin. Mukhang walang mangyayaring sashing. Kung sasali si Iliana, mukhang walang mangyayaring sashing ceremony or what. Bigla-bigla na lang yan lilitaw. Okay. Josh! Hello, Josh! Iliana MUPH 2026. Sabi ni Match Latte. Thoughts on Tarlac Province, banggit ko na kanina. Sabi ko nga, siya yung pangalawa ko or number 2 ko so far sa mga fresh faces. Marian Arellano. Hindi ko pa siya nasa-search. Wala pa ako masyadong alam sa kanya pero aalamin ko yung background niya kasi mag-start na ako gumawa ng mga contents individually dun sa mga girls na abangan natin for the Miss Universe Philippines pageant. Eto, may mga nagsasabing Roxy Beans. Yung sa Baguio, actually, wala pa silang confirmation kung sino yung magmi-Miss Baguio. Maraming mga lumalabas na mga pangalan na si ganito ata yung magbabagyo, si ganito. Parang hanggang walang kino-confirm na Roxy Beans. Mukhang hindi natin sure kung sino yung magbabagyo. Pero yun, hanggang katapusan pa naman ng January, marami pa mga lilitaw na mga updates kasi mag-start na rin ang MUPH season by second week of February. Magpe-press presentation na rin. Second or third, ganyan. So, yan, malapit na.
Yung kinoronahan na bagong Miss Queen Isabela, hindi ko pa siya nakikita. Kanina nakakita ko ng mga clips pero hindi ko pa nakita kung sino yung pinaka nanalo. Di ba yung nanalo dyan siya yung nagiging representative ng Isabela? Amaya, titingnan ko after dito. Now, yung CJ sa MGI All-Star. Kasi ang daming nagtatanong. Sasali daw si CJ sa MGI All-Stars. Hindi po. Ano lang yun? Eksena lang yung mga nakikita nyong post. Baka siya yung mag-host. Ano lang yung patikim. Teaser. Christian Kelsey, wala po. Mga fans lang ang gumagawa ng mga Christy McGarian Kelsey merit ng mga ng mga hints. Wait lang. Kasi minsan OA din ng mga fans gumawa talaga ng mga edits eh. Kasi nagiging stalker na sila pati mga siko, mga batok. Kino-compare nila dun sa siko at batok nung gano'n na sasabihin. Kasi ganito confirm na pero wala talaga. Hanggang walang nagkukumpirma, wala. Abangan niya sa mga last week ng January yung mga magre-reveal na big names. Stacey Gabriel. Kasi may nag-comment na Stacey Gabriel. Bella Ismael. Ayan, abangan niya yung mga big names na yan. Pero I'm looking forward ngayon sa mga bago. Kasi ang ganda na, magaganda or sobrang stunning ng mga fresh faces natin ngayon. Yeah. Sino pang bet nyo? Ayan, sabi ni Macho Latte, Puli, Namelings, Eliana Duana, Stacey Gabriel. John Christian, pero malakas ang Venezuela Fest ni Pampanga. Actually, mukha siya si Amanda Dudamel. May naabangan pa ako from Mindanao. Sana koronahan din nila yon. Si Kyra Hopkins. Pag sumali pa si Kyra Hopkins, talagang, bardagulan sila. May po si For the Philippines na mag-join si Christy. Sige, abangan natin kung confirm. Maureen Montaigne, mukha namang walang Maureen Montaigne kung meron, abangan na lang natin, tingnan na lang natin. Pero yun nga, sabi ko nga kanina talaga magiging kapanapanabik ang MUPH. So aside nga from Pampanga, wala nang iba. Wala na kayong inaabangan. Fresh faces. Sino gusto nyo i-search natin? Kasi ako, ilan lang din ang mga alam kong fresh faces pa ngayon. Diba? Kung may mga alam na kayo from your town or province na gusto nyong i-highlight natin. And then, yeah. Bohol, sabi ni Julia MP mo. Sa Tarlac, medyo habig ni South Africa. Bash ni Catriona, sabi ni John. Yung taga-Aklan na nalo na Iko. Actually Subihano pero nasa Laguna siya ngayon. Dalia Las Piñas, binibining Pilipinas naman yan eh. Sabi ni At Pro, let's be honest, Stacey Pauline is not MU material, so please, huwag ipilit. Grabe naman si Apro. Pero syempre, kung makikita natin silang dalawa, si Stacey kasi mukhang confirm na yan eh. Kung makikita natin sila, edi syempre, lalong mas exciting ang MUPH edition. So, alam mo yun, hati ng mga fresh faces, hati ng mga comebackers, veterans. So, mas exciting siya actually. Zeus Laurente, yung taga-Aklan. Yes. Imelda Schweighardt. Si Kalibo. Kalibo Aklan naman siya, Imelda Schweighardt. John Christian, yun na nga po. Kanina, bago tayo yung start ng live natin, yun nga, MWPH ang topic natin. Nabanggit ko na nga ang aking top 6, ang aking number 6 na ulit, MWPH ang aking number 6. So far pa lang naman to kasi may isa pa silang segment, top model. Magkakaroon sila ng charity gala next Thursday, next week. May isa pang segment, top model. Actually, wala ka na rin namang ibang titingnan sa Miss World talaga na magiging basis. Kasi alam niyo naman sa Miss World, pagdating sa Miss World pageant, wala namang swimsuit. More on mukhaan talaga. Kung sino yung malakas ang stage presence, mukhang bet ng org. Doon na tayo talaga nagdedetermine kung sino yung mukhang magiging Miss World Philippines. Kung sino yung sikat, malaki yung hatak sa tao, sa social media, yung laging nandito sa social media, laging napopost. Normally, yun naman nanalo sa MWPH eh.
malakas sa, yun nga, sa mga pages, media, tao, naman normally nananalo. So, sino ba yung pinakasikat ngayon sa MWPH? Wala namang iba kundi si Valerie. Si Valerie West. Ngayon, kung hindi si Valerie West, pwedeng maagaw yung crown sa kanya ni New York, ni Rizal, ni Davao, ni Quezon City, or even ni Manila. So, yun yung top 6 ko. Ang aking dark horse, Quezon City, Asia Simpson. Number 5 ko, si Davao, JB Lian Lorejo. Number 4 ko, si Rizal Province, Loreno Jemba. Number 3 ko, Manila Anne Mesa. Number 2, Filipino Community of New York, Marisa Delgado in number 1. Si Ifugao, Valerie West. Na-cancel na po ba sa Puerto Rico ang MU? Ayan, balik tayo sa Miss Universe. Opo, na-cancel na. I mean, canceled na. Canceled na. Kaya nga wala na rin talagang yung parang ito yung padala natin, 'di ba dati? Padala natin sa Puerto Rico si ganito para makabawi. Wala na rin talaga siya, parang walang kwenta na rin yung mga ganung thinking natin. Basta kung sino yung pinakamagaling ngayon sa MUPH, kung sino yung stunning, litaw na litaw, siya na talaga, siya na yung koronahan. Kasi hodang siya yung ipadadala sa wala tayong pake. Kung magpadala ng veteran, ganyan, para makuha yung Miss. Kasi di ba laro na rin ngayon ng Miss Universe pageant eh. Kumbaga, na lang tayo, focus na lang tayo sa local natin. Yung, alam mo yun, yung dito lang tayo mag-focus sa MUPH na local pageant natin. Talagang kung sino yung pinakamagaling, siya na yung manalo. Kasi pagdating naman dun sa Miss Universe, laro na rin sila dun eh. So wala nang bearing sa atin na, ito yung padala natin kasi ganyan. Kailangan ganon kasi kailangan manalo sa international. Wala na rin eh, hindi na rin ganon eh. Yung Queen Isabela, hindi ko pa siya napapanood ha. Maraming kasi nagtatanong kanina reaction sa Queen Isabela. Babalikan ko siya after nitong live natin para may masabi ko kasi gagawa rin ako ng content about yan kasi maraming nag-aabang na nagko-comments dun sa mga posts. Kaya reaction dyan sa Queen Isabela. Kasi last year na content natin yan gawa ni Jarina. Kasi nga si Jarina pinadala sa MUPH. Anyways, ayan. Sabi ni Ken NNFN, saddest part, Atisa's farewell walk. Kailangan natin tanggapin. Sa mga Atisa fans, okay na yun. At least, di ba, nakita nyo si Atisa. Nakita natin si Atisa na nakatungtong pa sa MU. Yung pinaka-last na hindi naman pinaka-last. Unang MU na ang pangit na ng edisyon. I can't imagine this top 6. Sabi ni Apro, I can't imagine this top 6. Widorsky, Hetland, McGarry, Tarlac, Nicole, and Smith. Ay, si Widorsky. Oo nga pala, isa pa palang confirm yan. Bea Milan Widorsky. Nag-aabang na lang tayo dyan ng sashing. O nga, no? Naalala ko bigla si Bea Widorsky. Nakakatakot din pala yan. Smith. April Smith, kung confirm si April. Sana nga dalawa sila sa Cebu, no? Kasi maraming franchise ang MUPH Cebu. So, sana nga, no? Nicole Bromeo and April Smith na para bardagulan talaga, no? Thoughts kay MUPH Pampanga, kanina pa natin na discuss. Pero yun, so far siya yung number 1 kasi mga fresh faces. Dark horse mo po sa MWP Quezon City. Guess yung MUPH season by February 2nd week or 3rd week mag-start na rin yung introduction ng mga girls, yung press presentation. So yeah, malapit na din siya. Ano pang latest? So, bukod sa MWPH, MUPH, other latest news, topics, natapos na yung feud nila Raul tsaka nila Singson. Diba sabi nga si Singson daw yung bibili ng Miss Universe pageant
Tapos, kinontra ni Raul na wala naman silang kino-confirm na binibenta nila. So, nag-aaway sa social media. Natapos na ngayon yung issue. Tumahimik na. So, ano yung mga bagong issue ngayon? Bukod dito sa mga 2026 pageant, MWPH, MUPH, meron pa ba kayong alam? Matcha latte mata La Castillana kaya bagay sa Miss Cosmo. Sabi naman ni Ken, thoughts on Sultan Kudarat's handling pageants. Give naman na natin sa SK, wala naman akong masabi kasi iba parang halo-halo ang reaksyon pagdating sa handling ng pageant ng SK kasi parang todo bigay daw pagdating sa budget, wherein dapat itong budget na to ibinibigay na lang daw sa mas kinakailangan or sa mas nagmamatter, parang ganyan. Ako, as long na mas may nakikita mabuti or transparent naman sila sa pagbabudget ng pera nila at pera naman nila yon. So, kung sa budget nila, kasi may budget naman yan, kanya-kanya naman yan eh. So, kung sa budget nila inilaan, edi give na natin sa kanila, wala na tayong pake. Ay, nakausap nga ako one time, tiga SK siya, dito din sa live. Masaya naman daw sila na yung budget ay naibibigay doon sa papapunta ng maraming artists doon kasi nakikita nila kaysa luluwas pa sila ng Manila. Stacy for MU 2026, Iliana for Miss Cosmo. Parang sure na sure sa Matcha Latte na may Iliana, ha? Pauline for Miss Earth 2026. Ito, maganda kung babalik. Pero sino to? Si Subihano, si Ashley Subihano. Hanggang ngayon siya pa rin yun na kikita kong parang iko-Cosmo. Kung wala yung mga sinasabi mo na Iliana, Chuchu, Ek. Mukhang si Ashley Subihano talaga nakikita kong iko-Cosmo nila. How about sa mga Kings? Kailan ulit Miss World? Yung Mr. World, mukhang walang mangyayari Mr. World kasi wala namang Mr. World na international pageant na magaganap. Pero yung Mr. Pilipinas Worldwide, mangyayari yan this year. Same month ulit yan, for sure. Baka isasabayan sa prelims ng Miss Universe Philippines. Like last year. Kung ano sinishisus na dinaya yung age sa All-Star, hindi ko din alam. Kakabasa ko lang kanina nan. Chef Seds, si Maria Isabela Galeria po ng Sorsogon, sasali po ba? Hindi po. Wala po. Pero gusto mo ba siya makita, Chef Seds? Dam Hadid, si Alison Hetland, Minang Pampanga. Yes, ayan yung topic natin kanina. Gagawa ko ng content about Alison Hetland. Kasi, ayun, sabi ko nga rin kanina, paulit-ulit ko sinabi, by far siya yung aking number 1 sa mga fresh faces. Kasi nga, lakas ng presence niya. Ano masasabi mo kuya sa rep natin sa Miss Intercontinental? Actually, nanlalaban din siya eh. Hindi siya pinag-uusapan, nakakalimutan siya. Gawa ng mga trending ngayon dito sa atin na mga local pageant like outgoing Miss World Philippines, Miss Universe Philippines na mag-start na. So, nakakalimutan talaga si Miss Intercontinental. Pero may ibubuga siya eh. Yun, ganun din. Tangkad, ganda ng mukha. Ang lakas ng presensya niya. Mukhang kaya niya. Actually, mukhang kaya niyang mag-semis, top 10, or even top 5. Yun lang, talagang nakalimutan siya. Kasi nga, syempre, yung Miss Interco, nasa mutya na siya. Hindi ganoon ka-supportive ang mga Pinoy pageant fans sa mutya. Kaya, nakaligtaan din tong delegates na to. Unlike pag yung mga delegates ay galing Miss World Philippines or Miss Universe Philippines, yun, medyo maingay kahit pa paano yung girls pagdating sa international pageant. But, may laban siya. Bet ko din yun eh. Queen Isabella, wala pa po akong alam. Hindi ko pa siya napapanood. Pero mamaya after nito, babalikan ko para may makontent ako para sa mga nag-aabang ng Queen Isabella. Pero confirm ba na yung nanalo doon siya yung mag-MUPH Isabella? Kagaya ni Jarina Sandu. Or ano ba, wala, may franchise pa bang Queen Isabella ng MUPH or wala na? Hi, this may talaga sa MU, wag na eme. Galit na naman si Apro. Oo nga eh. Height is my talaga eh. Diba? Yan din ang ano ko lagi. Height matters eh.
Tagal masundan ni Megan at Mutiana Tool at ni Catriona. Speaking of Mutiana Tool, may nilabas na bagong post si Mutiana. Talagang naka-swimsuit siya, color blue ata. Talagang daring niyang stunning. Tapos sa mga comment, nagpapagalaw ng baso. Pero kung ganun Mutiana naman, no, sana maki-join na siya, no? Sana sumali ulit or what, para panggulo din. Tolits, Miss Iloilo, any thoughts? Yung nanalo Miss Iloilo, hindi pa siya yung confirm na MUPH Iloilo. I-deliberate pa lang. Ngayon, hindi natin pero mukhang 100% sure na siya na talaga. Hindi lang natin alam kung kailan sasabihin. Sa lahat ng mga viewers natin, good morning. Maagang live ko ngayon kasi hindi ko alam kung makakapag-live pa ako mamaya. Kasi nga gusto ko na rin mag-live naman na every other day or every other day. Every 2 days para makaka-catch up. Kasi pag hindi ako nag-live, ang hirap na match up, mas lalo akong tinatamad. Tapos lalo na ngayon, unti-unti na nga din nag-start na yung Miss Universe. Pa-start na, I mean, tapos ongoing ang Miss World. So para makaka-catch up din tayo. And sa mga viewers natin, Carl Loyola YouTube. Punta lang kayo sa kabila, YouTube Carl Loyola. Para sa mga late. Yes, Joy Barcomo for Miss Cosmo, pwede ba? Kailangan niya muna mag-MUPH. Matcha latte. Sasali kaya si Bella. Mukhang sure na si Bella. O sa mga fans ni Bella Ismael. Baka may makikita yung Bella ngayon. Hey, John Tan. Hello. Carl, kumusta? I'm good. Maaga ako nag-live. Sir John Tan. O siya, naka-1 oras na ata ako. Yun lang muna ngayon. Babalik ulit ako sa 1 araw or pag may latest na news na sa pageantry. Pero gagawa na ako unti-unti ng mga girls na confirmed na for the MUPH 2026 para may mapag-usapan na tayo. Kasi nakakatuwa din minsan yung comment section. Nandun yung forum ng mga fans eh. Ang dami nating nalalaman doon, yung mga bardagula ng mga pageant fans doon sa comment section. So yeah, magandang umaga ulit. Happy Thursday, guys. Thank you and paalam. Bye. Siyempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola.